Magandang araw sa inyong lahat. Ang talakayan natin ngayon ay sidhi ng pagpapahayag, pagkiklino o sa wikang Ingles, clining. Mula sa module sa Filipino 9, Week 8, matatagpuan sa pahina 34 hanggang 36. Pagkatapos ng araling ito, inaasahan na iyong una, maiantas ang mga salita, lining, batay sa tindi ng emosyon o damdamin. Ikalawa, maibibigay ng mga salitang malapit ang kahulugan. Ikatlo, magagamit sa tamang konsepto ang mga salitang may magkakaibang kasidhi. Ano nga ba ang antas o tindi ng pagpapahayag? Ang antas o tindi ng pagpapahayag, hindi lahat ng salitang magkakasing kahulugan ay pareho ng ibig sabihin. Hindi maaaring pagpalitin ang gamit ng mga ito. Bagaman iisa ang malawak na kahulugan, magkaiba naman ang tindi ng pagpapahayag nito. Magkaiba ang degree o tindi ng isang iparating nito lalo na kapag ginagamit sa pangungusap. Ang pagkiklino o sa wikang Ingles ay clining ay tumutukoy sa pagsaayos ng kahulugan ng salita ayon sa intensidad o tindi ng kahulugan na nais ipahiwatig. Mahihalin tulad natin ang antas o tindi ng pagpapahayag sa isang hagdan. Mula sa salitang may pinakamababa na antas ng kahulugan patungo sa salitang may pinakamatinding sidhi ng kahulugan. May iba't ibang antas ng kasidhihan ng pagpapahayag. Una, karaniwan. Ikalawa, katamtaman ng antas. Ikatlo, pinasidhi. Una, karaniwan. Sa ganitong pangungusap, ginagamit ang anyong payak o may lapi ng salita gaya ng mataas, mayaman, malalim, itim, at katutubo. Ikalawa, katamtamang antas. Sa ganitong pagpapahayag, ginagamit ang mga salitang di gaano, bahagya, kaunti, o sa pamamagitan ng pag-uulit ng salitang ugat na ginagamitan ng mga pangangkop na o ng. Halimbawa, mayaman-yaman o malalim-lalim. At ang ikatlo, pinasidhi. Ipinapakita ito sa pamamagitan ng letter A, paggamit ng mga magkakaugnay na salita pero may iba't ibang sidhi. Halimbawa, saya, ligaya, lugod, galak, tuwa. Maalwan, maginhawa, mariwasa, maunlad, masagana. Letter B, paggamit ng lubha, masyadong, totoo, talaga, tunay at iba pa. Halimbawa, lubhang malakas, masyadong mahirap, totoong masarap, talagang maliksi, tunay na tahimik. Letter C, paggamit ng mga panlaping na paka, ka, an, o, han, at pagka. Halimbawa, napakaganda, kataas-taasan, pagkagaling-galing. Letter D, paggamit ng mga pariralang hari ng, ulo ng, nuknukan ng, at ubod ng. Halimbawa, ubod ng yaman, hari ng kayabangan, nuknukan ng kasinungalingan. May iba pang halimbawa ng mga salitang mayroong tindi ng damdamin sa pagpapahayag. Halimbawa, pikon, damdamin ng pagkagalit, bunga ng maliit na bagay lamang. Tampo, munting galit na madaling mawala. Inis, tumatagal na tampo. Galit, tumatagal na inis. Suklam, matinding galit sa dibdib na matagal bago mawala. Poot, matinding galit na halos gusto nang makapanakit. Ngayon, susubukan natin ang inyong kaalaman.
Para sa gawain isa, iantas ang mga larawan batay sa tindi ng emosyon o damdaming ipinapahayag. 5 bilang pinakamatindi at 1 kung mababaw na emosyon. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Handa na ba kayo? Bibigyan ko kayo ng ilang minuto para sagutan. Tapos na ang oras. Ngayon, ating sagutan. Atin nang alamin kung tama ang inyong kasagutan. Alin kaya mauna? Ikalawa, ikatlo, ikaapat, at ikalima. Ang una ay ngisi, ang ikalawa ay ngiti, ang ikatlo ay tawa, ang ikaapat ay halakhak, at ang ikalima ay hagalpak. Napakahusay nyo na! Ngayon, dumako tayo sa ikalawang gawain. Para sa panuto, sabihin kung kailan at kung bakit mo nasasabi ang mga sumusunod na antas ng iyong galit. Isusulat muli ito sa sagutang papel. Handa na ba kayo? Ang una ay isulat mo kung bakit napipikon ka, nagtatampo, naiinis, nasusuklam o namumuhi. May mga pagkakataon na hindi natin napipigilan ang ating nararamdaman, kaya nararamdaman natin yung mga iba't ibang emosyon. Okay, maaari na kayong magsagot. Mas palawakin pa natin ngayon ang inyong kaalaman para sa gawain 3. Narito ang panuto. Iayos ang mga salita sa bawat set ayon sa tindi o antas ng kahulugan ng mga ito. Gamitin sa makabulong pangungusap sa pinakamababa at pinakamataas na antas o tindi. At muli, ilalagay ninyo ang iyong kasagutan sa sagutang papel. Una, totoong payapa. Payapa, walang kasing payapa. Payapang payapa. Ubod ng payapa. Tapos na ang inilang oras. Ating alamin ang inyong kasagutan. Ang una, payapa. Ikalawa, payapang payapa. Ikatlo, totoong payapa. Ikaapat, ubod ng payapa. At ang ikalima, walang kasing payapa. Alamin natin sa ikalawang bilang. Pang-api, pagkutya, paghamak, pagalipusta, pagkaduhagi. Alamin natin ang inyong kasagutan. Pang-api ang una, ikalawa paghamak, ikatlo pagkutya, ikaapat pagkaduhagi, at ang ikalima pag-alipusta. Para sa ikatlong bilang, matali-talino, matalinong matalino, matalino, lubhang matalino, walang kasing talino. Alamin natin.
Handa na ba kayo? Para sa kasagutan sa ikatlong numero. Matalino ang una, ikalawa matali-talino, ikatlo matalino-matalino, ikaapat lubhang matalino, ikalima walang kasing talino. Para sa ikaapat, mapaknit, matanggal, maalis, matuklap, malapnos. Handa na ba kayo? Maaari nang magsagot. Para sa ikaapat na bilang, maalis ang una, matanggal ang ikalawa, matuklap ang ikatlo, malapnos ang ikaapat, at mapaknit ang ikalima. Para sa ikalimang numero, nakagugulat, nakasisindak, nakatatakot, nakapangingilabot, nakahihilakbot. Handa na ba sa pagsasagot? Para sa ikalima, narito ang mga kasagutan. Una, nakagugulat. Ikalawa, nakatatakot. Ikatlo, nakasisindak. Ikaapat, nakapangingilabot. At ang ikalima, nakahihilakbot. Alam naman natin na napakahuhusay nyo na. At para sa pinal na gawain at pagtataya, narito ang ikaapat na gawain. At ang panuto, iantas ang mga salita, may salungguhit batay sa tindi ng emosyon o damdaming ipinahayag. Lagyan ng bilang 1 para sa pinakamababang damdamin at 3 para sa pinakamasidhing emosyon. Isusulat muli sa sagutang papel ang inyong kasagutan. Alam kong handang-handa na kayo at alam nyo na ang kasagutan. Ito ang unang tanong. Hindi pinansin ng batang kalabaw ang ginawa ng kanyang ina. Hindi nagustuhan ng batang kalabaw ang pag-uutos ng kanyang ina. Ayaw na ayaw ng batang kalabaw na sinasabihan siya ng ina. Handa na ba kayo? Narito ang kasagutan. Ang una, hindi pinansin ng batang kalabaw ang ginawa ng kanyang ina. Ang ikalawa, hindi nagustuhan ng batang kalabaw ang pag-uutos ng kanyang ina. At ang ikatlo, ayaw na ayaw ng batang kalabaw na sinasabihan siya ng ina. Para sa ikalawa, sumama ang loob ng ina dahil matigas ang ulo ng kanyang anak. Ang pagiging suwail ng batang kalabaw ang dahilan ng pagkamatay ng ina. Napansin ng ina na hindi sumusunod ang kaniyang anak. Ating sagutan para sa ikalawang bilang, ang una ay napansin ng ina na hindi sumusunod ang kaniyang anak. Ikalawa, sumama ang loob ng ina dahil matigas ang ulo ng kanyang anak. At ikatlo, ang pagiging suwail ng batang kalabaw ang dahilan ng pagkamatay ng ina. Yan ang huhusay niyo na. Para sa ikatlo, nagpahirap sa kalooban ng ina ang paulit-ulit na pagiging suwail ng anak. Nagpasama sa loob ng ina ang madalas na pagbingi-bingihan ng anak. Nagdulot ng pagtatampo ng ina ang minsang hindi pagsunod ng anak sa kanya. Atin ang sagutan para sa
Sa ikatlong bilang, ang una ay nagdulot ng pagtatampo ng ina ang minsang hindi pagsunod ng anak sa kanya. Ikalawa, nagpasama sa loob ng ina ang madalas na pagbingi-bingihan ng anak. At ang ikatlo, nagpahirap sa kalooban ng ina ang paulit-ulit na pagiging suwail ng anak. Para sa ikaapat na bilang, narito na. Labis ang hinagpis ng anak nang yumaw ang kanyang mga magulang. Dama ng batang kalabaw ang pagkalungkot nang umalis ang kanyang kaibigan. Nakadama ng pagsama ng loob ang ina sa pagiging suwail ng anak. Alam kong yan ang uhusay niyo na at kayang-kaya nang matapos itong aralin ng perpekto ang inyong nakukuhang sagot. Atin ang sagutan. Para sa una, dama ng batang kalabaw ang pagkalungkot nang umalis ang kanyang kaibigan. Ikalawa, nakadama ng pagsama ng loob ang ina sa pagiging suwail ng anak. At ang ikatlo, labis ang paginagpis ng anak nang yumaw ang kanyang mga magulang. Mahusay lahat ang inyong kasagutan. Para sa ikalima, humihikbi ang batang kalabaw nang pagsabihan siya ng kanyang ina. Nagpalahaw ang batang kalabaw nang mamatay ang ina dahil sa kanya. Lumuluha ang batang kalabaw tuwing naalala niya ang yumaong ina. Makuha niyo kayang perpekto ang ikalimang bilang? Ating alamin ang una. Humihikbi ang batang kalabaw nang pagsabihan siya ng kanyang ina. Ikalawa, lumuluha ang batang kalabaw tuwing naalala niya ang yumaong ina. At ikatlo, nagpalahaw ang batang kalabaw nang mamatay ang ina dahil sa kanya. Kaya maging masunurin tayo sa ating mga magulang. Yan, napakahuhusay nyo na. At para sa magiging proyekto sa ating aralin, para sa modular learning modality, narito ang panuto. Una, lumikha kayo ng tatlong emosyon o damdamin na naglalarawan sa mga aralin batay sa inyong pagkatuto. At para sa ikalawa, maaari kayong pumili sa mga sumusod na larawan o maaari pa kayong magsaliksik pa ng iba't ibang emosyon. Dahil alam ko naman na kayo ay mahilig mag-research at mag-google at makakuha ng iba't ibang impormasyon. Ang nariyang larawan ay mga halimbawa lamang. Para sa ikatlong panuto sa ating proyekto, sumunod sa panuto ng sukat at bilang. Ilan nga ang gagawin? Tatlo. So, tatlo ang inyong gagawin. Ikaapat, idikit sa lumang folder o cardboard upang mas maging maganda at matibay. Ikalima, huwag kakalimutan lagyan ng pangalan at pangkat bago isimuti ang proyekto. At baka naman kami maging si Madam Auring para malaman namin ang inyong pangalan. Ika-anim, gawing malinis at maayos ang pagkakagawa. Nariyan ang pamantayan, pagkakalikha ng emosyon, 60%, kalinisan at kaayusan, 30%, dating at kagandahan, 10% na may kabuuang 100%. Ito yung mga halimbawang emosyon na pwede nyong gawin. Yan, nagkakamot, nagugulumihanan, naiiyak sa tawa,
iyak, okay lang, masaya at napakarami pang iba't ibang emosyon. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ako si Ginang Danica Bitalabong mula sa Dibisyon ng Quezon, Junior High School Teacher 3. Maraming salamat.